Kakapasok lang, hala. Nakakalungkot to mga DDS di makapaniwala sa nabalitaan. Ano tong nakakalungkot na to? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Medyo malungkot na topic pag-usapan natin ngayon. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, suportahan natin niya si General Macanas, ang kanyang The General's Viewpoint, mga katunay. At huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe kay General Macanas o mag-follow sa kanyang mga social media. Suportahan natin yan. The General's Viewpoint ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. May napanood ako sa Facebook Reel, post ni Day. Sinare niya si Maharlika nagsasalita. Oh. First time kong makita si Maharlika na maiyak-iyak. Niiyak na nga eh. Nasanay ako kay Maharlika matapang. Dito dahil sa kalungkutan tungkol ito kay Tatay Digong, kaya maiyak-iyak siya. Yung sinabi niya na kwento daw ni Ma'am Hanilet Abansinya sa kanya na si Tatay Digong sa loob ng kulungan nagbibigay na siya ng habilin o yung last will and testament. Nako. Delikado yun. Si Tatay Digong nagbibigay na ng last will and testament. Nako. Ako kasi ramdam ko yan eh, di ba? Tatay ko ganyan din eh. Nagbigay din ng huling habilin yung tatay ko. No, hindi ko naman sinasabi na mangyayari kay Tatay Digong yun. Di ba? Kumbaga na-experience ko lang yung ganun eh. Di ba? Siyempre bago siya yumao, ganun talaga. No, pero tayo hinihiling naman natin na wag mangyari yun kay Tatay Digong. Na humaba pa yung buhay niya. At syempre, umabot pa siya. No? Hindi lang sa 2028, kundi tumagal pa talaga. Kasi kailangan pa siya ng mga Pilipino. Eh. 'Di ba? At saka mas maganda kung buhay na makakauwi dito si Tatay Digong sa Pilipinas. 'Di ba? Yun naman talaga ang gusto ni Tatay Digong eh. Na makabalik siya rito. Dahil sabi ni Bibi Sara, sabi ni Congressman Pulong, pumapayat na daw si PRD. Payat na payat dahil walang ganang kumain. Nako, kasi parang nasamahan niya ng stress eh. Kahit pa paano, syempre. Parang ang nangyari kay Tatay Digong eh. Alam nyo, parang okay lang sa akin yung ginawa nyo, pero hindi okay sa akin yung, parang hindi okay sa kanya yung pagiging homesick. Syempre naho-homesick yan si Tatay Digong eh. Siyempre, hinahanap-hanap niya pa rin yung dito sa Pinas. Kaya nga sinabi niya nun, di ba? Kung siya gusto siyang kasuhan, dapat dito sa Pilipinas. Kung gusto niyang makulong dito sa Pilipinas, kasi at least nandito siya sa Pilipinas. Lahat pa pwede siyang mapuntahan. Hindi katulad dyan, nandiyan sa ibang bansa. Kung hindi ka pa masahin ng pagkamahal-mahal, may plane ticket ka, may ano ka pa, may ano ka pa, 'di ba? Ang dami pang gastusin tapos limitado pa yung mga pumupunta sa kanya. 'Di ba? Pero kung dito sa Pilipinas, handa niya namang harapin. Kasi ang nangyari kay Tatay Digong, para siyang pinatapon eh. Parang yung gaya ng mga ibang bayani natin, ganun ang ginawa sa kanya eh. Okay, pakinggan muna natin si Maharlika. This is not being weak. Okay, I'm being emotional. Ayun, ito nakakapanibago si Ma'am Maharlika. Ayan, syempre. Alam naman natin si Ma'am Maharlika talaga kapag nagsasalita, matapang, talagang ako nakikinig kasi ako kay Ma'am Maharlika lagi eh. 'Di ba? Kaso nga lang yung naging awayan na reaksyon natin nung nakaraan is ako nabigla din ako doon, hindi ko alam yon. Kumbaga, binigyan natin ng reaction yon. Pero ako'y wala akong pinapanigan. Syempre, pareho kong gusto yan eh. Si Banat Bay at si Maharlika. Pareho kong nire-respeto yan, dalawang yan. 'Di ba? Parehong napakataas ng ano ko diyan. Respeto diyan. No? At alam ko, iisa lang yung pinaniniwalaan namin, iisa lang yung adhikain talaga namin. Nagganto, ganyan. Iisa lang yung pinaglalaban nating lahat. No? Kaya kasi nasabi ko, mas maganda kung magkasundo-sundo na lang.
Pero syempre, yung problema naman talaga, hindi naman mawawala yan. Ayan, pagpatuloy natin to. Kasi, andito ako eh. Di ba sinabi niyo, Manilet, na nung pumunta siya rin sa dahil, hindi siya nagsalita, hindi siya nagpa-interview. Nung last yun eh, nakita niyo yun, di ba, sa vlog. Since sinabi naman niya, yung nararamdaman niya kahapon, I think, pwede ko nang sabihin, nung paglabas niya doon sa ICC, ang bigat talaga. Pinunto nga na sa amin na naglalast will si Pangulong Duterte. Yun, last will. Nag-last, bibigay ng mga uling na billion or something. At sabi naman niya, okay siya. Pero I think, I don't know. I mean, only God knows. Parang sinasabi ni PRRD na okay siya, syempre, parang ayaw niyang mag-alala syempre yung mga taong nagmamahal sa kanya, lalong na yung taong bayan. Siya yung mga pamilya niya. Kumbaga sinasabi niyang okay siya, pero deep inside talaga. Alam niyo, parang ang matindi rito, ang nagpapahina kay PRRD dito, yung homesick. Yung homesick talaga. Ang lakas talaga makapagpahina ng homesick kapag namimiss mo talaga yung mga tao na mahal mo sa buhay na talagang malayo sa'yo. 'Di ba? Yun yung pinagkait kay Tatay Digong ng mga tao na nagdala sa kanya diyan. 'Di ba? Kasi alam nyo uulitin ko, gusto ni Tatay Digong na harapin kung ano man yung kasong gusto ikaso sa kanya. Kung ikukulong siya dito sa Pilipinas, tatanggapin niya. Huwag lang sa ibang bansa. Kaso talagang dinala siya diyan. Talagang nilayo siya dito sa Pilipinas para mawalan siya ng spot dito sa Pilipinas. Pero hindi naman ganun yung nangyari. Lalong naging hindi maganda sa mga taong nagdala sa kanya. Yung naging resulta ng desisyon nilang yon. No? Kaya ako sa kanila, dapat sa edad ni PRRD yan, hindi na dapat na raranasan ni PRRD yan eh. 'Di ba? Kumbaga dapat may immunity na si PRRD sa ganyan. Oh. 'Di ba? Kasi talagang unang-una presidente ng bansa natin 'yan. No? Kung sana ba walang ginawa si PRRD dito, mas malaki ang ginawa niyan kaysa sa mga ibang administrasyon na dumaan. Mas malaki yung ginampanan niyan, tapos ganyan pa yung mahihita niya. Only God knows. Alam niyo, may mga pag-uusap kami na kung may mangyari sa Pangulong Duterte, baka katapusan na ng mga bangag. Pero kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para matapos yung mga bangag? Kailangan pa bang Okay, so yun. Malapit sa isa't isa si Ma'am Hanilet at saka itong si Maharlika. Kaya yun, sinishare ni Maharlika yung ikwinento sa kanya ni Ma'am Hanilet at ako medyo nababahala na rin ako yung ganyan na nagsasabi na ng last will, pahabilin, last will and testament. I don't know kung ano na si Tatay Digong na isabay pa doon sa nangangayayat siya. Alam niyo sa ginawa nilang to, no, na wag naman sana, no, syempre ayaw natin pahintulutan. No? Kung kay Tatay Digong, kung may mangyari na hindi maganda, na ganyan. Alam nyo, yung mga kalaban o yung mga tao na gumanyan sa mga Duterte, hindi nyo na mapipigilan si VP Sara once na makalusot yan sa impeachment. Kayo mismo ang nagsisindi ng apoy. No? Hindi ang mga Duterte. Hindi mga Duterte ang nagsindi ng apoy. Laging lang sinasabi ng iba, si VP Sara palaaway. Si VP Sara naninira. Si VP Sara ganito. Alam nyo kung bakit siya nagkaganyan? Dahil sa kanila. Alam natin ang mga Duterte matapang. Si VP Sara matapang yan. Pero ni kahit kailan, hindi nagsalita yan. Kumbaga napuno na lang yan sa mga ginagawa sa kanila. Kahit naman sino, kapag napuno ka, aalma ka. Kung tinitignan nila yung nagsalita si VP Sara ng mga banta-banta,
na tungkol dun sa ipapaganon yung sira. Hindi niya masasabi yun kung walang pinagmulan, kung walang pinaghugutan. Ang taong galit kahit ano masasabi niyan. Hindi talaga sila yung nagsindi ng apoy. Kaya nga ako sinasabi ko dito na sumisimpatya ako sa kanila dahil alam kong sila ay hindi nauna. Hindi nauna. Si BP Sara hindi nauna yan. Sino ba ang nauna? Yung mga taong gustong magpa-impeach sa kanya. Yung sumilip ng confidential fund niya. Yun ang mga nauna. Simula nang lumabas yung presidential survey sa 2028, doon na siya pinag-initan. Doon na siya hindi tinigilan. Tumahimik siya, kahit na anong ginagawa sa kanya. Wala siya, hindi siya kumibo, hindi siya bumibitaw sa gabinete, hanggang sa sobra na. Kahit sino kapag tao sobra na, wala na. Hanggat kaya magtimpi ni BP Sara noon, ginagawa niya. Kaya ang sinasabi kay BP Sara na ganyan siya, ganyan ang ugali, alam natin na matapang yan. Pero ang tapang niya nilalagay niya sa lugar. Kung nakikita natin ngayon na si BP Sara ganyan magsalita, sino ba ang nag-push sa kanya kung bakit siya nakakapagsalita ng ganyan? Kung nakikita naman natin si VP Sara o nadidinig na nagpaparamdam siya na tumakbong presidente sa 2028, sino ba ang nag-push? Hindi rin siya. Kailangan naiipit na, kailangan niya ng lumaban, naiipit na sila dito Kumbaga, ipaglaban mo kung ano ka Hindi pa pwedeng pabayaan niya na lang ng ganun-ganun lang. 'Di ba? Kaya nakikita natin si VP Sara patuloy na tinatawid diyan. Yang mga karayom na nakatusok-tusok diyan na 'di ba? Dinadaanan niya talaga. So, sana naman wala pang mangyaring masama kay Tatay Digong. Sana nga. Ang dalangin ka lang sa Diyos, yung makalabas muna siya. Tsaka lalong sisiklab yan. Hindi naman magkakagulo sa Pilipinas. Ibig kong sabihin, lalong sisiklab yan, lalong magkakaroon ng determinasyon si VP Sara para lumaban sa susunod na eleksyon. Diba? Hindi nyo ba naiisip yun? Diba? Hindi nyo ba naiisip yun? Yung mga taong galit sa mga Duterte at gustong hilahin si VP Sara? Hindi nyo ba naisip na mas lalong magiging epekto yan sa political career nyo once na may mangyari kay Tatay Digong na hindi maganda? Diba? Dito nga lang, nung nakulong si Tatay Digong, diba? Ramdam natin kung ano ang naging epekto sa political career ng mga natalo. Diba? Lalo pa kaya kung ganyan ang mangyari na wag naman sanang pahintulutan. Yung temporary release, di ba yun ang inaabangan natin? Oo. Huwag po kayong maniwala kasi may mga nagpo-post na nakalabas na daw. 2 o 3 kaibigan ko nang nag-message sa akin na totoo bang nakalabas na si Tatay Digong? Ang sagot ko, hindi. Fake news pa yan. May nakikita talaga akong post sa social media na nakalabas na. Oo nga, minsan titignan ko Kung nakalabas na tungkol po sa talaga. paglabas ni Tatay Digong, huwag basta maniwala sa mga post. Ang paniwala natin kung ang post Kung ano yung galing kay sasabihin ng Atty. pamilya. Harry Roque. O kay Harry Roque, sa mga malalaking Yun, dahil nandun siya sa mismo sa Netherlands. Atty. Harry Roque o kaya si BP Sara, yung immediate family, si Kitty Duterte, Mayor Baste, Ibabalita doon naman tayo nila yun. makikinig. Pwede rin sa mga DDS vloggers, sina Maharlika, Tio Moreno, Kipichu, Crisette. Kasi nandoon din Kaya sila. lang yung ordinaryo nagpo-post lang, nag-ano lang yan ng views. Huwag kayong maniwala. Okay, so makalabas siya sa kulungan, malaking kaibahan. Kasi sabi ni VP Sara, loss of appetite.
Bakit loss of appetite si Tatay Digong? Yung pagkain doon, hindi pagkain yun. Pinoy. Yun, isa pa yun. Yung tungkol sa pagkain doon, alam naman natin ayaw ni Tatay Digong. Talagang hinahanap-hanap din ng panlasa niya yung kung ano yung kinakain niya. 'Di ba? Kasi iba na eh. Hindi na siya yung katulad dati na bata pa eh, na kahit ano. 'Di ba? Siyempre kung ano na lang yung kinakain mo pag ikaw nagkaedad na, yun na lang talaga. 'Di ba? Lalong-lalo na hindi niya na matikman yun. Mabuti nga na lang daw at nabibigyan siya ng rice. Yung ulam, hindi lutong Pinoy. Oo. Kahit ako, maninibago ako. Kaya nangangayayat siya dahil sa hindi siya hiyang sa pagkain plus yung weather masyadong halo-halo malamig daw. na. Yan, yung weather, pagkain, stress, homesick. Ayan talaga. Lahat. Tapos sa edad niya pang yan. 'Di ba? Hindi niya noon dapat nararamdaman talaga yan eh. Yung ganyan. Dapat sa edad ni Tatay Digong is nagpapahinga siya, nagre-relax, 'di ba? Nadudun lang sa kanila. Kaso binigyan pa nila ng problema. No? Kung tutusin, hindi naman sila yung namumroblema, ang namumroblema pa nga yung mga taong nagdala sa kanya diyan eh. 'Di ba? Ano masaya na kayo na yung sinasabi nila na may nagsasabi pa na may nagpapakita pa na ilalagay sa urn si Tatay Digong, ganon, uuwi dito sa bansa natin, ilalagay sa urn. Masaya kayo? 'Di ba? Masaya kayo na nagsasalita kayo ng ganyan? Samantalang kayong mga nagsasalita ng ganyan kay Tatay Digong, ano ba yung nagawa nyo sa bansa? Nung pandemic ba, meron ba kayong nagawa? Wala, di ba? Nagpakita ba kayo ng pagmumuka? Ayoko na lang silang i-mention dito. Kasi may nakikita ako nung eleksyon. No, may kumakandidato na gano'n na ilalagay na lang daw sa urn si Tatay Digong, iuwi dito. Parang ang sama naman ng salita nilang yun. 'Di ba? Sila nga hindi natin nakita nung panahon ng pandemic eh. Mga nakatago sa mga saya nila eh. Pero si Tatay Digong nasaan? Ang laki ng ginawa ni Tatay Digong sa Pilipinas nun. Buti siya yung presidente nun. Kung ngayon nagka-pandemic, ano mangyayari sa atin? Saan tayo pupulutin? Ako yung talaga tinignan ko kay Tatay Digong yung pandemic eh. Kumbaga pandemic hero si Tatay Digong talaga. 'Di ba? Talagang ginampanan niya yung pagiging presidente sa lahat. Malaki yung ginawa niyang tulong sa mga tao. Kaya nakasurvive tayo, naitawid natin ng maayos. Hindi nasanay si Tatay Digong sa weather. So, ito, alam na ni Maharlika ano yung bansa na pupuntahan. Hindi pa niya sinasabi. Sana nga parang Pilipinas lang ang klima. O Japan, malamig pa rin ang Japan. So, dasal, mga kaibigan, dasal. Ayun, dasal na lang mga katunay. Itong si Mr. Jason salamat naman sa kanyang post. Mga 2 days ago, naging real talk o nag-real talk lang si Mr. Jason na sabi niya, although mayroong request for interim release ni PRRD, kailang kung ako ang inyong tatanungin, sabi ni Mr. Jason malabo na makauwi ng buhay si Tatay Digong sa Yun lang. Pilipinas. Dahil, yun na nga, matanda na siya at matagal pa yung proseso ng kanyang kaso, matagal. So, maliban na lang kung may kakaibang pangyayari na magbunga ng kakaibang desisyon na makalabas siya kagad. So, isa na lang po ang pag-asa natin, yung interim release niya. Sana nga mangyari yun. Sana mangyari. No, na makabalik siya rito. Wag naman yung hindi na siya makauwi dito ng mas gusto pa rin natin na makauwi siya ng buhay dito. 'Di ba? Na kahit magbigyan man siya ng pagkakataong makauwi. No, dapat talaga is makauwi na eh. 'Di ba? Para sigurong tuwan-tuwa, no, yung mga nagdala sa kanya diyan. Kasi para kay mga walang konsensya eh. 'Di ba? Grabe yung ginawa niyo sa tao. Kung sino pa yung tao na alam natin na inisip niya yung masang Pilipino, ganyan pa yung nakita niya. Pero yung mga taong naging abusado, wala.
Walang nangyari sa kanilang ganyan. Sa halip, masaya buhay nila, ganto, ganyan. 'Di ba? Pero yung taong may naitulong sa bansa natin, yung lumutas ng problema, ng mga ibang problema sa bansa natin, ganyan pa yung nangyari sa kanya. It's unfair. 'Di ba? Dahil iba kasi yung nakakulong Mamalungkot. Kung nakalabas siya, at least libreng makabisita ang kanyang family members. Oo. Plus tayo siguro, mga nagmamahal sa kanya, Oo makabisita naman. kung malapit lang. Dito lang sa Wag lang Pilipinas sa yan. malayo. Kung dito lang sa Asia, Japan, South Korea, yun ang binabanggit ni... Hindi, mas maganda, General, dito na lang sa Pilipinas para pati kami makapunta. Huwag naman sa ibang bansa. Wala pa kami pambili ng plane ticket. Attorney Roque, pwede. South Korea, Japan. Kaya lang most likely, baka kung akong tatanungin nyo, baka dyan pa rin sa Netherlands. Kasi ang Netherlands, nandyan na yung ICC, ayaw ng Netherlands na maalis yung economic benefits ng mga OFWs na bumibisita. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas at natunghayan natin kanina si Ma'am Maharlika, no, na nagsalita nga tungkol sa sitwasyon ni PRRD sa Netherlands. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.